Useless itong presentation na ito ng video na ginagawa nila. Kasi the only evidence they have so far right now, ang pinapatunayan nila that the video exists. Eh, ilang milyong Pilipino na nakapanood ng video na yan. To prove that there was a crime, ayun ang mas mahirap na portion nito for the prosecution. They are in a serious dilemma right now. The prosecution has no other competent evidence to prove that VP Sara contracted an assassin. Ang testimonya ni Kalilong, gaya ng iba pang ebidensya kuno ng prosecution, ay hindi sapat para patunayan ang paratang na ito. She never incited sedition. She merely echoed the voice of ordinary Filipinos. Her message that day only reflected what was already in their hearts and minds. There was no betrayal of public trust. She actually upheld the people's trust as she spoke for and behalf of the people. Ayon sa isang legal practitioner, mahina ang unang article of impeachment na tinalakay sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kung bakit, alamin sa balita ni Daniela Paulite. Maraming butas umano ang makikita sa Article 4 ng Articles of Impeachment na tumatalakay sa umuning pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Attorney Mike Operario, ito ang pinakamahinang bahagi ng reklamo dahil questionable umano kung may legal na batayan upang maituring na impeachable offense ang isang grave threat. So dito may problema na agad ang prosecution from the umpisa pa lang, both in legal arguments, also sa optics nito, masama agad ang pauna nila. Sa ikatlong araw ng trial, nagsagawa ang depensa ng cross-examination sa witness ng prosecution na si NBA agent John Mark Kalilong. Ayon sa depensa, hindi napatunayan ng prosekusyon sa mga iniharap na ebidensya at testigo na may kinausap na assassin si VP Sara. Git pa ng depensa, walang nagawang impeachable offense ang Vice Presidente. Para kay Attorney Operario, mahihirapan ang prosekusyon na patunayan ang aligasyong grave threat kahit pa magharap ito ng iba pang mga testigo. Useless itong presentation na ito ng video na ginagawa nila. Kasi the only evidence they have so far right now, ang pinapatunayan nila that the video exists. Eh, ilang milyong Pilipino na nakapanood ng video na yan. To prove that there was a crime, ayun ang mas mahirap na portion nito for the prosecution. They are in a serious dilemma right now. Binatikos rin ng abogado ang tila theatrical na paraan ng prosekusyon sa paglalatag ng kanilang mga reklamo at ebidensya. Sa law, pag hindi mo madali sa substance, daanin mo na lang sa form. Ito, puro form na lang, puro forma na lang ang dinadali kasi walang sustansya na maikay-presenta sa husgado. They are doing this theatrics, they are doing this for the people who are watching it live. Yun ang nangyayari dyan. This is not to support their legal argument at all. Sa kabuuan, sinabi ni Attorney Operario na naging maayos umano ang naging paghawak ng depensa sa unang 3 araw ng impeachment trial. Anya, ang naging pag-una ng Article 4 ay naglagay umano sa prosekusyon sa alanganin. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Daniela Paulite, SMNI News. Mismong prosecution panel ang umamin sa Senate Impeachment Court na wala itong ebidensyang nagpapatunay na nagkontrata o kumuha ng assassin si Vice President Sara Duterte. Ayon sa defense team, lalo nitong pinatitibay ang kanilang paninindigang walang sapat na batayan ang naturang aligasyon. Si Jason Rubrico magbabalita. Ipinaliwanag ng defense panel kung bakit naniniwala silang hindi napatunayan ng prosekusyon ang isa sa pinakamabibigat na alegasyon laban kay Vice President Sara Duterte. An impeachable offense. Iginiit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na mismong prosecution panel ang umamin sa impeachment court na wala itong ebidensyang nagpapatunay na nagkontrata o kumuha ng assassin ang Vice Presidente. Lumabas ito matapos tanungin ni Senator Judge Risa Hontiveros ang prosecutor na si Attorney Amando Ligutan. Counsel, none of these statements are proof that the Vice President actually contracted an assassin or hired one. Why are these acts impeachable? Yes, we understand that these statements may not actually 100% prove that she in fact contracted
an assassin to kill the President, Your Honor, please. Ayon sa depensa, pinatutunayan ng naging sagot ng prosekusyon na wala itong iba pang sapat na ebidensyang magpapatunay sa aligasyong nagkontrata si VP Sara ng isang assassin. The prosecution has no other competent evidence to prove that VP Sara contracted an assassin. Ang testimonya ni Kalilong, gaya ng iba pang ebidensya kuno ng prosecution, ay hindi sapat para patunayan ang paratang na ito. Iginiit din ng depensa na hindi kailanman sinabi ni VP Sara na nakipag-ugnayan siya sa isang assassin. Aniya, mali lamang ang naging interpretasyon sa kanyang mga pahayag na anilay tugon sa umano'y Operation Romanov o banta sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. The truth of the matter is this. She and her family were threatened. And while her response was unconventional, it was justified. What triggered her response was a question about Operation Romanov, which is the plot to eliminate VP Sara and her entire family. Dagdag pa ng depensa, maging ang records ng National Bureau of Investigation ay nagpapakitang nauna nang sinabi ni VP Sara na may banta umano sa kanyang buhay. Para sa kanila, ipinapakita nito na ang mga pahayag ni VP Sara noong November 23, 2024 ay bunga ng pangamba para sa seguridad ng kanyang pamilya at hindi patunay na kumuha siya ng assassin. When VP Sara uttered those words, she was not responding as Sara Duterte, the Vice President, but Sara Duterte, the wife, mother, daughter, and sister, who only sought to protect her own and her family members' lives. Operation Romanov is in place, and the threat against their lives is real. VP Sara became the target of unauthorized intelligence and surveillance operations by government operatives that exposed her family to high-level risks and security threats, thereby causing intense trauma and uncontrollable fear. Her homes in Davao and Manila were profiled, and this is proven by classified casing reports. Her trusted security personnel were removed. Her schedule of official functions, like the one in Naga, was leaked by intelligence agents, and her security was heavily compromised. Sa pagtatapos ng kanilang closing statement, iginiit ng depensa na ang mga alegasyong grave threats at inciting to sedition ay hindi mga impeachable offense sa ilalim ng konstitusyon. Iginit din nilang wala umanong nagawang betrayal of public trust si VP Sara. She never incited sedition. She merely echoed the voice of ordinary Filipinos. Her message that day only reflected what was already in their hearts and minds. There was no betrayal of public trust. She actually upheld the people's trust as she spoke for and behalf of the people. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako po si Jason Rubrico, SMNI News.